Magandang umaga po. Morning, Olsen. Sabi ni Pastor Fritz, wag po kayong matutulog. Hindi ko kaya kayong buhayin. Lalo na yung nasa taas. Parang may echo. Ako po si Brother Sly, isa po sa mga elders ng church na ito. Binabati ko po kayong lahat, lalong-lalo na yung ating mga bisita at saka yung mga first-timer natin. Welcome po sa Olsen. Kasama ko po ang aking asawa at saka aking dalawang anak. Sila po ay nandito din ngayon. Kamusta po mga kapatid? Half na ng taon, di ba? August, September, October, November. Bago nyo mamalayan, we'll be singing Christmas songs. Ang bilis ng panahon. At naalala ko nung bata pa, yung dalawa kong mga anak, sila ay siguro mga 2 years old saka 4 years old nung mga panahon na iyon. Kapag po sila ay nadadapa, nauuntog, kami pong mag-asawa, madali lang para sila ay makonsol o patahanin. Anong gagawin namin? We will just hug and kiss them. We can just kiss their boo-boos away. Yung po yung maliliit pa, di ba? Pero habang tumatanda, ngayon sila po ay 20 and 17 years old. Hindi na pwede yung hug and kiss na lang. Komplikado na kung paano natin o paano namin ipakita yung pagmamahal namin sa kanila. Siyempre, binata, dalaga, ano yung gustong gawin? Lumabas, bumarkada. Sa side po namin, bilang magulang, nandun yung pagmamahal, pero nandun din yung pag-aalala. And we can't decide, hihigpitan ba namin yung reins, yung paghawak o pagpigil sa kanila, or luluwagan namin, di ba? So ganun po. Siguro, ang hirap, kung magtatanong siguro ako dun sa mga lolo-lola dito, na yung mga anak, medyo matanda na, napagdaanan na nila yon. Pero ako po, kami ng asawa ko, struggle pa para sa amin. Hindi pa ganun kadali. At dahil mahirap, siguro yun din dahilan, hindi ko mapaliwanag, yung tiyan ko na dapat numinipis, hindi numinipis. Ang numinipis yung buhok ko. Kaya nga, ang prayer ko kay Lord, Lord, wag niyo namang panipisin ng sobra. Paputiin niyo muna, pero wag niyo namang ubusin. Diba? Ano po sinasabi ko dito? Ang bawat isa po sa atin, ganun din. Ang pagmamahal o pag-ibig natin sa ating pamilya o sa ibang tao, kailangan lumalago, kailangan nag-grow, kailangan nag-upgrade. Just like any other relationship, our love toward other people must also improve and upgrade. We need a version 2.0. Version 2.0. Ibig sabihin, updated, improved, more advanced version. Katulad po ng ating mga gadgets, cellphones, laptop, diba? Kinakailangan po nila lang software upgrade so that we can enjoy new features, enhancements. Kaya po ang aking proposal, I propose, na yung ating pag-ibig, kailangan magkaroon din ng love version 2.0 para ma-upgrade, para ma-update yung the way we feel, the way we express, and the way we experience yung love for one another. Kung akala natin okay na yung ating pag-ibig, baka naman meron pang itataas, di ba? Ang tanong ko mga kapatid sa inyo ngayon, are you ready for a 2.0 version update ng inyong pag-ibig? Bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for another day you have given us so we can worship you together as your people. Thank you for the gift of family and friendship. Salamat sa aming mga bisita ngayong araw na ito. Help us, Father, to minister to them. We pray also for our country, Panginoon, especially our leaders in the government, that you would give them wisdom on how to run things according to your will. We pray for our children. Pasukan na naman po. We pray, Lord, for your provision na makapag-enroll ang mga anak namin, na makapag-aral ang mga estudyante, Panginoon. We pray that you would protect them, especially while they're traveling. We ask
that you steer them away from bad company. We ask that you would sustain them, that they will be able to excel and enjoy at the same time in their studies. We pray for our brothers and sisters. Meron ko kaming mga kapatid, mga mahal sa buhay na may sakit ngayon, Panginoon. Kayo po ang Diyos na nagpapagaling. We pray that you heal them. We ask, Lord, that you speak to us today. For those who are physically hurting, emotionally hurting, we pray for comfort, Panginoon. For those who are tired and weary, sa mga pagod na, we pray for rest. For those who are worried or anxious about financial or other problems, we pray for your provision, but most especially, we pray for peace that only comes from you. For those who are in need of love and are about to give up, we pray for your mercy and grace that you minister to them. All this we ask and pray through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. So ngayon po mga kapatid, tayo ay nasa fifth nung ating series, The Gospel for Life. So ngayon, pag-aaralan natin ang chapter 13. As a brief background, para po dun sa hindi nakakumpleto ng series, bakit nga ba sumulat si Paul sa mga taga-Korinto? Ano yung gustong sabihin ni Paul? Diba? Sabi ni Pastor Saul, may mga nagsumbong kay Paul, may mga nakarating na hindi magandang balita kay Paul. So ito yung mga issue na sinasagot ni Paul dun sa kanyang sulat. Ano yung mga bagay na yun? Paul is addressing the problem in Corinth because the Christians there were fighting, di ba? Merong mga paksyon-paksyon. Meron ding mga mananampalataya na nagpa-practice ng sexual immorality. Meron ding unfair treatment para sa mga mahihirap o poor. In other words, mga kapatid, ang mga taga-Korinto, sila ay parte ng bayan ng anak ng Diyos. They are part of the church. They are the church in Corinth, pero they do not show love for one another. Wala pong pag-ibig, o kung may pag-ibig man, baka kulang, baka mali, hindi natin alam. Yun po ang gustong sagutin ni Paul. And that leads us to our first point, the problem of human love. In chapter 13, verses 1 to 3, ito po ang sinasabi. Let me read this to you. If I speak in tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all my possessions to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Baliwala po lahat. Ano pong sinasabi ni Paul dito? We can be so involved, we can be very active dito po sa church, doing all kinds of ministries. But we are only deceiving ourselves. Niloloko lamang po natin ang ating mga sarili kung ginagawa natin ang mga bagay na ito na walang pag-ibig. Without genuine love, baliwala po ang lahat ng ito. Kahit mag-sermon ako dito sa inyong lahat, baliwala po ito. Para lang akong sirang plaka kung ginagawa ko ito ng walang pag-ibig. Kung ikaw ay nagtuturo ng kids church sa likod, sa mga bata, or nagli-lead ng isang life group, pwedeng malaki ang iyong life group, pero kung wala ka namang pag-ibig, parang walang kabuluhan ang lahat. Kung ikaw ay worship leader dito, or musician, instrumentalist, naglilingkod ka, kita ka ng madaming tao, pero wala namang pag-ibig, anong sabi dun sa passage? Para ka lang gong o simbal na tumutunog na walang katuturan. Pwede rin, panay ang kamay at ngiti mo sa labas, sa entrance. Diba? Dadating, ngiti, lalabas, ngingiti.
nakangiti ka palagi. Pero, pagdating mo naman sa labas, pag nasa restaurant ka na at kumakain, at merong tumawag sa'yo na, sir, galit ka naman. Masungit ka. Diba? Ano po yung sinasabi ko, mga kapatid? Clear ang sinasabi ni Paul. Pwede natin gawin lahat yan. Pero kung ginagawa natin siya at hindi natin binabase sa pag-ibig ng Diyos, baliwala lahat. Ito ang pinakamatindi. Ito yung mahirap. Kahit na ibigay mo ang lahat ng ari-arian mo sa mahihirap at mahirapan ang katawan mo ng tuluyan, parang wala naman yata sigurong gagawa sa atin nun. Pero kahit na, sabi ni Paul, kung nag-exaggerate man si Paul o hindi, sinasabi niya, kahit gawin mo pa yan, pero wala kang pag-ibig, wala ka pa ring mapapala. So what is the key point here? Ano po yung sinasabi dito? No matter how impressive our spiritual gifts or deeds, without love, they are meaningless. Kung walang pag-ibig, baliwala lahat. Kung maalala nyo po last Sunday, bago matapos si Pastor Saul dito, di ba? Meron siyang teaser. Ano yung tanong niya? Meron siyang mga tanong. Sabi niya, sa kalagayan nyo ngayon, di ba? Are you overwhelmed sa mga blessings na binibigay ni Lord at handang-handa ka na mag-serve? Naalala nyo po yan? You can't wait to serve. Ano pa? Sabi niya, you're doing mental evaluation, nag-iisip ka na, ano nga ba yung mga spiritual gifts na binigay sa akin ni Lord at paano ko gagamitin yon para sa Diyos? Ano pa yung tanong niya? Paano ko ba mapaglilingkuran ang Panginoon? Paano ko ba mapapalakas ang church? Naalala niyo yan? Last Sunday lang po yan. Diba? At sabi niya, mayroon pong sekreto dyan. At ako ang inatasan niya na mag-share sa inyo ng sekretong iyon. Pero kung tutusin natin mga kapatid, hindi naman talaga secret yon. So what's the secret? It's an open secret. What's the secret? Again, it's love, of course. Kaya nga po, ganun ka-importante para sa atin na pag-aralan ngayong araw na to. Ano nga ba yung pag-ibig na sinasabi ni Paul dito? Kasi kung alam natin, if we know who Christ is, we know what true love is. Ulitin ko po yon. If we know who Christ is, we know what true love is. Kung kaya mga kapatid, let me take this opportunity para i-invite ang bawat isa sa inyo. Yung pong lalong-lalo na yung katatapos pa lang ng Class 101, sa darating pong August 23 to 25, sa likod po, paglabas nyo, meron diyang sign-up sheet. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na Gen X Retreat. Gen X Retreat. Sinadya po ng church o ng staff ito na gawing on that dates kasi ito ay long weekend. Wala pong pasok sa Lunes, sa 26. We require those who want to serve sa iba't ibang ministries dito. Napag-usapan natin kanina yung ministries, di ba? Kung gusto nyo na mag-serve, wag po muna. Please attend Gen X. Sa Gen X po kasi, kailangan po nating matutunan muna na ayusin yung ating sarili bago tayo tumulong sa iba. Mahirap maglingkod sa Diyos at sa iba kung ang sarili natin hindi pa maayos. So please take time and pray for this. Sign up po kayo sa likod sa Gen X Retreat. Okay? Baka po sabihin ninyo, Kuya Sly, ang tagal ko na dito. Diba? Hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan yung mga retreat na yan. Nagpapayong lang naman ako sa labas. Diba? Or nakatayo lang naman ako dito. Umingiti-ngiti lang naman ako, kumakamay-kamay. Mga kapatid, wala pong malaki or maliit na ministry para sa Panginoon. Ulitin ko po yan. Walang malaki o maliit na ministry sa Panginoon. It doesn't matter if you're outside, kumakamay dito, or tumutugtog dito, kumakanta sa harap, or nagpipreach. Ang importante po, we do it with love. Sabi ni Paul, diba? We should serve the Lord base sa ating puso. Ang importante,
ano ang attitude natin kapag tayo ay naglilingkod. And that is our problem. That's our problem. Ang ating pong pag-ibig, our love, has limits. Diba? Pag nagagalit na po yung mga nanay natin, ano yung naririnig nating madalas? Punong-puno na ako sa'yo, di ba? Punong-puno ng galit. Kasi kahit mahal na mahal tayo ng mga magulang natin, pag minsan, di ba, we reach the limits. Dahil tao lang, napapagod, nasasaktan, nadadala. Umiibig, nasasaktan, nabibigo, anong nangyari? Bitter. Pero hindi lamang ito patungkol sa romantic love. Hindi lamang ito patungkol sa girlfriend and boyfriend. Ito pong pag-ibig na to, it translates also between parent and child. Sa mga magkakapatid, sa mga magkakaibigan, sa magkaka-life group. Pero hindi, sana naman walang ganon sa life group natin. Walang nag-aaway. Minsan nakakapagod. We become disillusioned. Minsan tayo ay naiinip, kaya tayo ay bumibitiw sa pag-ibig. This may be an exaggeration, or this is an exaggeration, pero this somewhat explains the fleeting and imperfect love that we humans have. Ang pag-ibig kasi natin, parang ganito lang eh. Pakikinga yung Kiji. Ready na kayo? Sabi po nung isang manunulat, nitong umaga lang, pagkalambing-lambing. Nitong umaga lang, pagkagaling-galing. Kani-kanina lang, pagkaganda-ganda. Kani-kanina lang, pagkasaya-saya. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata for the benefit of those children here who can't understand Filipino that much. Anong kisap mata? Blink of an eye. Blink of an eye. Kanina nariyan lang o ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang kisap mata. Sabi ko, exaggeration. Pero sa totoo lang, assess nyo po ang mga buhay nyo mga patid. Tingnan natin, ang pag-ibig ba natin, does it really last long? Is it that patient? Is it that kind? Di ba mahirap? At ito ang katotohanan. Bakit nga ba tayo nagkakaganto? What is the truth? Hindi natin kaya magmahal tulad ng pagmamahal ni Kristo batay sa sarili nating kakayanan lamang. Di ba? Parang iilang, di ba? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil lamang sa mabuti nating gawa. Sinong kailangan natin? We need God. We need Jesus. Same way, hindi natin kayang umibig ng gantong klaseng pag-ibig kung wala ang Diyos sa buhay natin. Bawat isa po sa atin ay mayroong void or kulang or void? Butas na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. There is a Jesus-shaped void in our hearts, in our life, that only Jesus can fill. Sabi po sa Psalm 42 verses 1 to 2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Ang bawat isa po sa atin nakaprogram na hanapin ang Diyos, na hanapin ang tunay at buhay na Diyos, si Kristo Jesus. Kaya kung mali ang ating pananaw, mali ang ating perception, kung malabo ang paningin natin, kung sino nga ba si Jesus, lumilipat tayo sa ibang Diyos-Diyosan, sa ibang tao, pwedeng sa bisyo, at yun ang nagiging Diyos natin. The psalmist expresses a deep spiritual thirst for God, indicating a profound need for divine connection and fulfillment. Yun daw pong pangangailangan na ito, hahanap at hahanapin natin.
Dahil walang taong makakapag-fulfill niyan kung hindi ang Diyos lamang. And this is our messy reality. Ito po yung magulong mundo na ating ginagalawan. Ito ang magulong katotohanan ng bawat isa sa atin. We become frustrated because we look for perfect love in our partners, our children, other people. Minsan, di ba, tumitingin-tingin tayo sa salamin para alamin kung nasa ng pag-ibig. But because people also have imperfect or limited love, they also fail us. Dahil ang asawa natin, magulang natin, mga anak natin ay tao rin, na tulad natin, flawed, di ba? Ang pagmamahal na inaasahan natin sa kanila, ganun din, kulang, kapos, imperfect. We give up, we get hurt, we surrender. Sometimes, ang sad reality, we fall out of love. Diba? Hindi kayang ibigay ng asawa ko yung hinahanap ko. So, ang gagawin? Hanap sa iba. Diba? Or si girlfriend, hindi ito yung gusto ko. Kulang si girlfriend. Ang gagawin? Hanap ng iba pang girlfriend. Diba? Yan ang mundo natin. We fall out of love, we bear a grudge, we become defensive. Defensive to the point na, teka lang, parang ayaw ko na mag-commit, parang ayaw ko nang pumasok sa commitment. Parang pwede ako may girlfriend, pero parang ayaw ko na magpakasal kasi tingnan nyo statistics, sa dami ng kinakasal, parang mas madami yung naghihiwalay o naanal, wag na lang, di ba? We become pessimistic. To the point that we are afraid to give or express love at all. Nadala na, napaso na, nakuryente na. Or we just become apathetic. We just don't care. Paliwala na lang. At again, hindi po ito romantic love lamang. Let me give you an example. Kapag po may nabalitaan tayo, recently lang, na dumanas ng matinding bagyo, binaha ang bahay na wala ang possessions. Do we still feel love or compassion for those people? Or do we say to ourselves, hindi ko man problema yan eh. Problema ng gobyerno yan eh. Di ba? Kaya nga may tayo gobyerno, sila gagawa yan. Or, di ba, meron namang mga volunteers, nandiyan naman si GMA Kapuso Foundation. May tumutulong naman sa kanila eh. Di ba? Nagiging insensitive na tayo. Isa pa, kapag po tayo ay may na-encounter na taong grasa o kumakatok sa inyong pintuan pag kayo nagda-drive, do we still feel compassion for them? Pwede natin sabihin, dapat sa DSWD yan. Or, ito mas matindi, malamang sindikato to eh. Diba? Ginagamit lang to ni Kibuloy or something. Mahirap, di ba? Mahirap. Kasi yun yung totoo, mga kapatid. Dahil tayo po, marahil, nagtiwala na. Di ba? Nagbigay na. Nagmahal na. Pero nangyari, niloko lang tayo. Bitter tayo. Di ba? Hindi mo na ako maloloko ulit. So, mahirap. Mahirap. It's hard for us to let go. Or to forgive, for that matter. Kaya po, ang tanong natin, is this the kind of love that Paul is writing about? Ito bang gantong klaseng pag-ibig na meron tayo ngayon? Yung gantong flawed pag-ibig at sinasabi ni Paul na okay na yan, sapat na yan. Or is he inviting us to a higher or more or better or a perfect love? Sabi po sa Corinthians 13, ito daw po ay posible. 1 Corinthians 13 tells us that we can love more. That we can have love version 2.0. Most Bible scholars say that Corinthians 13, verses 4 to 7, check your Bibles, 4 to 7, ito daw po ang recipe for love. Recipe. Ibig sabihin, pag sinunod mo to, magagawa mo yung pag-ibig na sinasabi ni Paul. And here is our second point. This is what we should do. We should tap into the power of Christ's love.
Kapag nakakonekta tayo sa Diyos, we tap into Him, yung pong pag-ibig na meron ng Diyos, na-absorb natin. Nagiging katulad natin kung paano magmahal si Jesus. Let me read to you verses 4 to 7. Ano yung sinasabi niya? Ito po ay sa Pinoy version. Pinoy version. Ang magmahal ay matiyaga at mabait, hindi siloso, hindi maangas, o hindi mayabang. Hindi bastos, makasarili, o madaling mairita. So, pause ko muna saglit. Hindi madaling mairita. Sino po dito ang mga drivers, mga nagda-drive? Taas ang kamay. Sige, yan, survey. Huwag na kayong mahiya. Sige, umamin na kayo. Okay, yan. Pare-pareho naman tayo. Kaya nga po ako nandito. Akong spokesperson nyo. Para po sa madaling mga irita kapag nagda-drive. Di ba? Yan ang kailangan natin. Kailangan natin maging wag mairita. Wag madaling mairita. Tuloy ko po. Pag nagmahal ka, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama. You do not delight in evil. Masaya ka pag pinapangaral ang totoo. But you rejoice in the truth. Ang nagmamahal ay hindi sumusuko. Lagi siyang nagtitiwala, laging may pag-asa, at nagtitiyaga kahit anong mangyari. Sa English, mas mabigat sa tingin ko. Mas mabigat sa pagkaintindi ko. At ito yung sinasabi. This is verse 7. Bears all things. Believes all things. Hopes all things. Endures all things. Pansinin niyo po doon sa inyong slide, naka-underline, naka-underscore yung all. Walang limit. Ba? All. Ibig sabihin lahat. Kaya ganun po kabigat. Ganun katindi. At ganun kahirap. Ito ang standard ng love na ibinigay ni Kristo sa atin. Kung kaya, ito rin ang standard na ine-expect niya na ibibigay natin sa iba. Kung ano natanggap natin kay Jesus, binigay sa atin, tayo, ipapasa lang natin sa iba. Pero, hindi bawas, hindi kulang, diba? Hindi modified, pareho. Same love. Kung ano man meron tayo, kung ano man gift o blessing na tinatamasa natin ngayon, even our capacity to love, ito po yung ating capability kung paano tayo umibig. Sabi ni James sa chapter 1 verse 17, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Sa madaling salita, we are empowered and capacitated to love others like Christ loves us. Dahil po sa biyaya ng Diyos na binigay sa atin, yung pong perfect love na gusto na gawin ng Diyos na ipamalas natin, apakita natin sa iba, kaya natin yon. Kaya natin yon. We are capacitated to do that. Kailangan lang palagi tayong nakatap kay Jesus. Loving others is so important to Christ that in the book of John, an entire chapter, pagdating po sa book of John chapter 13, kung babasahin niyo po yon, it was written first, yung first few passage or verses, pinapakita doon si Jesus, anong ginagawa? Jesus was washing the feet of the disciples. Even Judas. Kahit si Judas, diba? Alam ni Jesus na magtatakwil sa kanya. He washed Judas' feet. When Jesus was done washing the feet of disciples, ito sinabi niya sa verse 14, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet.
I have set you an example. Example that you should do as I have done for you. Mga kapatid, ito pong practice na ginawa ng Panginoong Diyos o ni Jesus, ganun din yung gusto niya makita sa atin. Una niyang pinakita, doing, nauna yung gawa, bago niya in-explain kung ano nga ba ang pag-ibig. He continued the lesson given to the disciples when he said in verses 34 and 35, ito po yung medyo dulo na. At ito yung ng 13. At ito yung kanyang sinabi. A new command I give you. Love one another as I have loved you. Katulad kung paano ko kayong minahal, mahalin nyo rin ang iba. As I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know you are my disciples. If you love one another. Pakibilugan po yung word na napakaliit na word, if. Bakit importante yan? Kasi ito din pong same standard na to ang ginagamit sa atin ng Panginoong Diyos. Or ng mundo. Ano po ibig kong sabihin? Paano maniniwala ang mga katrabaho natin sa opisina, ang mga kaklase natin, o mga kamag-anak natin, o mahal natin sa buhay na hindi pa mananampalataya, kung tayo mismo, dito sa church, sa life group, nag-aaway-away. Kung hindi natin napapakita yung pag-ibig natin sa bawat isa. Paano maniniwala yung kapitbahay natin na tayo nga ay anak ng Diyos, o pinatawad na ng Diyos at mahal ng Diyos, kung palagi nilang naririnig ng mga kapitbahay natin, nagmumurahan sa bahay at nagagalit? Diba? If maniniwala lang ang mundo sa atin, kung una nating ipapakita to sa bawat isa sa atin dito. Kung paano natin ipamamalas ang ating pagmamahal sa bawat isa. If. Kung titingnan niyo po sa passage na iyon na sinabi ni John sa chapter 13, it is interesting. Bakit interesting tong chapter na ito? Jesus first acted with humility and showed His love for the disciples by washing the feet. Then, it was followed by His explanation and then the command to love one another as He showed His love for them. Kakaiba po itong passage na ito. Bakit? Hinugasan muna yung paa ng mga disipulo. Diba? May nagtanong pa nga, Lord, bakit mo kailangan hugasan yung paa namin? Diba? After hugasan, in-explain. Diba? In-explain dahil ito yung example na gusto kong makita sa inyo. Natapos ba sa explanation lang? Hindi. Dahil pinakita na ni Jesus yung example, saka siya nagbigay ng kanyang utos o command. Dahil ginawa ko na ito, dahil nakita nyo na kung paano ko ginawa, etong utos ko ngayon, gawin nyo din ito sa bawat isa. He showed them first kung paano magmahal. Yung service na ipinakita ng Diyos, ganun din yung ina-expect niyang service sa mga disciples at sa bawat isa sa atin. At hanggang ngayon, ganito pa rin ang setup natin kay Jesus. Kung titingnan po natin mga kapatid, di ba? He already died for us. He saved us from our sins. Kung tayo po ay nagtiwala at nagtitiwala kay Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, tayo po ay ligtas na. And He did this long ago. Bago pa natin siya makilala, ginawa na niya ito para sa atin. Tapos ano yung ginagawa ngayon? As we read His Word, as we read the Bibles, our Bibles, doon lamang natin nakikita yung detalye. Doon lamang na ipapaliwanag sa atin, ito yung ginawa ko sa iyo, anak. Ganto kita kamahal. Doon pa lang natin na-discover kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Question. If we consider ourselves to be believers, to be followers of Christ, are we not also commanded to love one another? Kung tunay nga tayo na mananampalataya at sumusunod kay Jesus, di po ba dapat yung command ng Panginoon sa mga disipulo
ay commanded sa bawat isa sa atin. Love one another. Ibigin ang bawat isa. Pero sapat na po ba yun? Is that enough? Is that enough? If we go to Matthew chapter 5, verse 44, Jesus said, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. If you love those who love you, what reward will you get? But I tell you," and not even the tax collectors doing that. "And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that?" Ang kaibig-ibig ay madali. Napakadali, di ba? Kaibig-ibig nga di ba? Pero kung ang challenge ay ibigin ang nangaaway sa atin, ang umaaway sa atin, ang nangaapi sa atin, ang nangchichismis sa atin sa office, ang nangchichismis sa atin sa school, diba? Ang nangbubuli sa atin, ang patuloy na nananakit sa atin, hindi lamang sa office, hindi lamang sa school. Paano kung ang nananakit na sa iyo yung asawa mo? Paano kung ang physical na abuse sa iyo, magulang mo? Paano kung emotionally ikaw ay inaatake everyday ng iyong mga kapatid o mga kamag-anak? Kaya pa ba natin yon? Kaibig-ibig pa ba sila? At yun ang sinasabi ni Jesus. Hindi natin kakayanin kung tayo lang. Dahil nga, di ba, tayo ay flawed. Tao lang. Hindi natin kaya. Pero, babalik tayo sa verse 7, chapter 13. Anong sabi ni Paul? Bears all things. Believes all things. Hopes all things. Ito pinakamabigat Parang kung tinanggal ni Paul ito, mukhang okay sana Endures all things. Kayang tiisin lahat. Ano mo sinasabi? Kuya Sly, ibig sabihin, magpapakamartir na ako. Sino ba ang example natin? Sino ang example natin? Diba si Jesus? Ano nangyari kay Jesus? Madaling sabihin mga kapatid, pero siguro kung kayo man ang dumadanas na mga gantong paghihirap, I pray that this message will minister to you. Na kayo po ay patuloy na manangan, na huwag sumuko. Dahil ang Diyos natin, hindi tayo susukuan. Mahirap. It's hard. Kaya nga ang word na ginamit, endures. Pinagtitiisan, pinaghihirapan. Diba? Hindi madaling umibig. Diba? Pero yun yung utos sa atin Kaya kailangan nating sundin. And just to emphasize the importance of love, balik tayo sa Corinthians 13. In verses 8 to 13, ito ang sabi ni Paul, "Love never fails. Never fails. But if there are gifts of prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will be done away. When I was a child, I used to speak like a child. I think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known. But now, faith, hope, love, abide in these three." Ulitin ko po. Faith, hope, love, abide in these three. But the greatest of this is love. Ang haba ng sinabi ni Paul, ano ba yung gusto niya sabihin? Kung pasisimplihin daw po natin, tingnan po natin yung simula at yung dulo. Ano po yung dalawang word na hahati o nagka-capture nung buong passage na iyon? It says, love never fails. Sa simula pa lang, sinabi niya, love never fails.
Sa dulo, ano sinabi niya? But the greatest of all is love. Na sandwich ng pag-ibig. Again, sabi po ng mga scholars, the Corinthians prized gifts as a way to measure value and importance. Para po sa mga Korinto, nung araw, kapag daw ikaw ay merong gift of speaking in tongues, of prophesying, o kung anumang gift na meron ka, ibig sabihin mas banal ka. Ganon yung kanilang pamantayan. Ganon yung kanilang standard. Ang na-miss nilang point, itong mga gifts na ito, these gifts should be seen as tools given by God to build each other up in faith. Katulad din po sa atin ngayon, di ba? Bawat isa po sa atin merong gift na binigay ng Diyos. Pero kung gagamitin nyo yung gift na iyan para lamang magmalaki, magmataas, magyabang, and to feel good about yourself na, Lord, nagsuserve ako sa iyo, diba? You're missing the point. Sinasabi ni Paul, baliwala yan kasi in the end, the gifts that are used by God to help us know God more deeply and point us to Christ. When Christ returns, kapag bumalik na ang Diyos, hindi na po natin gagamitin yung mga gifts na yan. Baliwala yan. They would have already served their purpose. Nagamit na natin. O nagamit na ni Jesus. Pero anong maiiwan? Ang maiiwan yung more important things. And these are faith, hope, and love. Sa dulo, yan yung maiiwan. Something greater than all the spiritual gifts given to us. Faith, hope, love. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Pero may hierarchy. Ang pinakamataas, ang pinaka-importante, pag-ibig pa rin. And as I end, I leave you with this reminder. Ito po ay isang paalala. Kung maalala po natin, in our Bibles, ito po yung account kung kailan ang Panginoong Diyos, the resurrected Christ, was talking face to face with Peter. He asked Peter 3 times, do you love me? Do you love me more than this? Ito din po ang tanong sa atin, mga kapatid. Mahal ba natin ng Diyos? Si Peter, sagot niya, Peter of course said, yes Lord, you know I love you. To the point na pagdating doon sa pangatlo, ang sabi niya, Lord, why do you still ask me? Bakit mo ba kinukulit pa? Bakit kailangan pa ulit-ulit? Alam mo puso ko. Alam mo kung ano ko. Kilala mo ako, Lord. Bakit kailangan mo pang ulit-ulitin sa akin kung mahal kita o hindi? Anong sagot ni Lord? What did Jesus say to Peter? Feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. Kuya Sly, sino ba tong lambs and sheep? Who are these lambs and sheep today? Ito po yung mga tao na dinadala sa atin ng Diyos. They are the people, they are God's people who God sends our way. Hindi mo na kailangan maghanap, kapatid. Nandyan na sila. Ang kailangan lang, i-upgrade natin yung ating pag-ibig. We have to have a love version 2.0 para mas makita natin sila, para mas maging sensitive tayo sa pangangailangan nila. And that is love 2.0. Ang tanong ko po, who do you think needs to feel your love 2.0 today? Sa inyo pong mga programs, you can see, doon po sa ilalim, bottom portion or half of the program, meron pong columns and rows, parang bingo, no? Parang bingo. May I suggest, or strongly suggest, that before filling this up, bago nyo isulat kung sino mang pangalan ang naiisip nyo, pwede po bang ipag-pray ninyo mabuti? Pray for these people. Pray for the person who the Lord is asking you na makapag-minister kayo para maramdaman nila ang inyong love
2.0. Pwede itong inyong asawa, inyong mga anak, inyong magulang, mga kapatid, kaibigan, kapitbahay, office mate, pastor, kasama ang mga pastor, girlfriend, boyfriend, best friend, classmate, life group, churchmate, or stranger. Ba? Kung ito ang mga taong na dinadala sa inyo ni Lord, or baliktarin natin, kung kayo ang pinapadala ni Lord sa mga taong ito, I pray na tayo ang magamit para maranasan, madama at maramdaman ng mga taong to ang Love 2.0 ng ating Panginoong Diyos. At kung mapapansin niyo po, sa gitna, blanco. Di ba usually sa bingo, kaya sabi ko parang bingo, di ba? Sa bingo yung gitna, ano yon? Free. Free, di ba? But for our purposes, for this exercise or application ng ating pag-aaral ngayon, hindi siya free. Yung gitna, yun ang pinakamahirap. Bakit? Yung gitna, yun yung taong umaaway sa atin. Ito yung taong nangaapi sa atin. Ito yung taong nananakit sa atin. Ito yung tao na kung pwedeng hindi mo na makita, pwedeng hindi na kayo magkita. Di ba ang hirap? At ito din, sa space na ito, dito din nakalaan tong space na to. Ito yung tao na sana makakilala at tumanggap kay Jesus. Baka naman kasi mga kapatid, hindi natin alam, hindi natin masabi. Baka tayo sinasaktan, baka tayo inaalipusta ng taong ito kasi nangangailangan sila ng Jesus sa buhay nila. Hindi baka, I withdraw that, hindi po baka, sigurado ako. Dahil kung wala silang Diyos sa buhay nila, kung walang Kristo sa buhay nila, baliwala sa kanilang manakit. Diba? At yun yung pinakamabigat na challenge para sa bawat isa sa atin. Ang hirap naman nun, Kuya Sly. Gusto nyo madali? Sige, ito mas madali. Ang Olgen po, madaming ministries. At isa o dalawa sa mga ministries ng Olgen ay ito, na marahil o sana dito kayo tinatawag upang tumulong o mag-minister sa iba. What are these? Una, ang ICBCCA, ang ating school, diba? Kung kayo po ay maluwag sa loob ninyo at bukal sa kalooban ninyo na tumulong, we are still accepting scholarships. Pwede kayong magbigay. Diba? Kahit hindi full scholar, basta kung gusto nyo tumulong, tulong po kayo. Ano pa? Kailangan din po ng tulong ng school para sa improvement ng facilities. So if the Lord is speaking to you today to help ang ating school, kindly approach Miss Jen Beso. Siya po yung in charge dyan. Okay? Kung hindi naman sa school, pwedeng hindi. Kuya Sly, pang mission ako eh. Pang evangelism mission ako eh. Sige, eto kapatid. Meron pa tayong mission points sa Bicol and Palawan. At madami-dami po silang kailangan, mga kapatid. Una, kailangan po ng leadership training for pastors and workers. Tayo po ay pinagpala ng Diyos dahil dito sa Olgen, open ang church natin, nandito facilities, kumpleto tayo lahat, di ba? Meron tayong training dito, may workshops, may seminar, may Olgen retreat, you have everything. Ang kailangan lang tayong umattend, pero sila, kailangan nila nun. Pangalawa, kailangan po ng ministry volunteers or workers sa Daraga, Albay. At kung ito ay church worker, nangangailangan ito ng pondo. Next, financial support for children's ministry. Ito po ay merong 13, imagine niyo po yung 13 outreaches para sa mga bata. Kailangan po nila nito. Next, financial support para po kay Pastor Ronald Monfort for his church at sa asawa niya. Siya po ay may autoimmune disease. Para po sa hindi nakakaalam kung anong autoimmune disease, ito po ay sakit ni Chris Aquino. Pag showbiz alam. Autoimmune disease. Next, ano pa po? Again, di ba? We take things for granted. Ang dami nating aircon, napakadami nating ceiling fan.
Itong church na ito sa Palawan, 2 electric fans for Bukana Sweet Rain Church. Mga kapatid, baka lang, di ba? Baka lang kayo po, or mas maganda siguro kung ang inyong life group ay kinakausap ni Lord ngayon. Diba? I'm not appealing to emotions, hindi po. Baka lang, diba? Kung kayo po ay natap sa ramdam ninyo na kayong gagamitin ni Lord to bless these people, wag po kayong mahiya. Diba? Ano pa? Eto, ang laki pong impact kung ito matutulungan natin. Water supply, 15,000 pesos for drilling and hand pump. Patubig, 15,000 pesos. Para sa ibang tao, presyo lang na sapatos yan eh. Diba? Pero ano po ang matatransform na buhay nito? Water supply. Panghuli, hearing aid for Pastor Calixto. He's a senior citizen na pastor sa Palawan. Napakadami po mga pangangailangan, mga kapatid. Hindi naman po natin ina-expect. Hindi po ina-expect ng Olsen na tayo ang sasagot ng lahat ng iyan. What am I saying? This is between you and the Lord. Hindi po natin ito gagawin dahil napilitan ako eh. Or kahiyaan na eh. Diba? Kung kayo po ay kinakausap ng Panginoon to help these people, to minister to these people, lapitan nyo lang po si Ate Beads or si Pastor Gladwin after the service. Pero, ang expression ba ng love natin ay sa financial na bagay lamang? As we have studied, hindi, di ba? Our expression of love should not be limited to financial matters. Ano kung sabihin nyo, Kuya Sly, estudyante lang ako eh. Baon nga, kulang. Pang-date nga, kulang. Di ba? Tingin ko may sagot din ako dyan. You can give someone a text, a call. You say thank you. You tap someone's shoulder and say good job. A smile, di ba? Wala namang bayad ang ngiti, di ba? Give your best smile. Shake someone's hand or give a fist bump. Di ba libre? Di ba madali? And para lang ma-practice natin, di ba? Kung ito yung pinakamadaling ibigay na form of love para sa ating mga kapatid, I will ask of you this. Bago po ako mag-closing prayer, pag tumayo na kayong lahat mamaya, as we close sa ending song at response song, I ask all of you, all, wala pong maiwan. Pwede po ba? You give the people around here your sweetest smile. Di ba? Patingin nga ng sweetest smile. Practice. Sweetest smile. Handshake or fist bump. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Can we do that? Okay. Sige po. Please all stand and let me pray for you. Lord, thank you for your love. Salamat po, Diyos, sa inyong pag-ibig. Help us and empower us to love others as you have loved us. All this we ask and pray to Jesus Christ our Lord. Amen. Please receive God's blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Doon po sa pangalawang song, we would encourage you to go around. Kung naiya pa kayo ng kamayan, fist bump, pero wala daw muna atang beso-beso. Pwede na ba daw beso-beso? O wala daw muna beso-beso. Fist bump, handshake, tawa, okay? For the second song. But we'll start with this as we end our wonderful worship. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak at ika'y aking nakita.
Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nasasabihin na ikaw ay makasama. Uwi na. Okay, gandang pagmasdan. Sa magkakapatid. Ang nagkakaisa laging sama-sama. Uwi na. Okay, gandang pagmasdan. Sa magkakapatid. Ang nagkakaisa nagpupuri sa presensya niya. Lakasan natin. Kamusta ka na? Kamusta na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak at ika'y aking nakita. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nasasabihin na ikaw ay makasama. Tuwi na. Okay, gandang pagmasdan. Sa magkakapatid. Ang nagkakaisa laging sama-sama. Tuwi na. Okay, gandang pagmasdan. Sa magkakapatid. Ang nagkakaisa nagpupuri sa presensya niya. Okay, gandang pagmasdan. Sa magkakapatid. Ang nagkakaisa laging sama-sama. Tuwi na. Okay, gandang pagmasdan. Sa magkakapatid. Ang nagkakaisa nagpupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa laging sama-sama. Ang nagkakaisa laging sama-sama. Ang nagkakaisa nagpupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa nagpupuri naman. Ang nagkakaisa laging sama-sama. Ang nagkakaisa nagpupuri. Ang nagkakaisa. Ang nagkakaisa nagpupuri sa presensya niya. Amen. O, papatuloy natin, ha? Pero ngayon, kakamayan nyo na fist bump at tatawanan natin mga kapatid sa payon. Amen. Let's sing this song. Kamayan. I love this family of God. So closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Ikot po tayo. I love
Jen. Have a blessed week. God bless po.